Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, binulaga si Soto. Grabe, kalala ang korupsyon, BBM admin. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto pong si chairman po ng Committee on Appropriation na si Mika Swansing, yan. Michaela Swansing, nako. Nagpaliwanag, nag-explain kung paano ginagamit po yung unprogrammed funds. No, ito, pakinggan po natin baka sakaling matauhan tayo or sila ang matauhan. Ito, pakinggan po natin to. Yung unprogrammed appropriations na naka-standby sa loob po na AIX, may mga pagkakataon po kasi talaga na kailangan nating mabatak yun. So sa AIX pala ginagamit ang unprogrammed funds, no? Sa totoo lang po, ang takot ko po kung i-wipe out natin lahat ng laman ng unprogrammed appropriations. Halimbawa po, ito pong mga nakapaloob sa strengthening assistance for social programs. If there comes a time that there's sana naman po sa awa ng Diyos hindi mangyari, pero kung magkaroon po ng malaking kalamidad, kung magkaroon po ng kailangang national health emergency na kailangan pong respondihan. Teka lang, putulin natin to. Putulin muna natin yung pagsasalita ng babaeng ito, mga kababayan. Pag nagkaroon daw ng kalamidad, program funds ang gagamitin. Walang hiya, anong ginawa nyo sa mga nakaraang kalamidad? Yung nilindol, binintahan nyo pa ng 20 pesos na kilo ng bigas. Dyan pala gagamit yung unprogram funds, bakit hindi nyo pinamigay? Diba? Meron naman po, ito nagkakabukingan ng mga kababayan. Kita nyo na yan? Diba? Kasi yung iba, yung unprogrammed funds, ginagamit sa flood control projects na yan. Diba? Ito pala para pala yan sa mga sakuna o emergency fund. Diba? Meron pa tayong emergency fund, pero anong ginawa nyo? Doon po sa mga, naku, tawanan na nga lang natin to. Diba? Anong ginawa nyo doon sa mga nilindulan? Binentahan nyo pa at proud pa kayo na magbenta ng 20 pesos na kilo ng bigas sa mga nasalanta ng bagyo at lindol, di ba? Kasi sabi ni Castro, hindi po mandato ng NFA ang mamigay. So, kailangan nilang magbenta. Aray ko po. Kung hindi po natin bibigyan ng legal basis for funding these items, hindi po tayo makakabatak. Siguro po. Anong hindi makakabatak? Anong batak yung pinagsasas? Yan. Kapag hindi daw pinondohan yung unprogrammed funds, hindi sila makakabatak. Aray ko po. Anong ibig sabihin nun? Mga kababayan. Nako po talaga naman si Swansing, nagpapahalata lang kayo Bukod po sa ngayong taon na nakabatak po tayo ng 5 bilyong piso para po tugunan at rumisponde po doon sa mga naapektuhan ng bagyo at lindol sa batak pala yung pagkuha nila ng pera. Oo nga binabatak nyo sa sarili nyong mga bulsa, walang iya kayo. Di ba? Binabatak nila sa sarili nilang bulsa. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, mayroon pa pong isang departamento na kung saan ay nabuko mga kababayan. Gaya nga nang nasabi natin dito sa thumbnail natin, grabe kalala ang korupsyon sa BBM admin. Eto yun mga kababayan. Secretary Dizon, sabi po ni Secretary Dizon, totoo ba ito? Ang baba nito Ano ba ito? DPWH 22 classroom pa lang natatapos sa 1,700 na target ngayong taon. Aray ko po, anong petsa na?
Magde-December na mga kababayan, 22 classroom pa lang natatapos. Aray ko po So ano? Ano yung natitira? Mamagikin nyo na. Mamagikin nyo na sa pagkatapos ng taon ito. Kasi ngayong taon lang yan eh. Di ba? Ay nako, mga salamangkero ba kayo? Mga magician ba kayo? Para 22 lang ang matatapos ninyo sa loob ng ilang buwan magde-December na, magja-January na. O 2026 budget na naman, tapos eto 22 classroom lang. O kumusta? Sinong DepEd natin ngayon? Si Angara. Hoy, Angara. Angara ng buhay mo Kumusta na ang 22 classroom? Baka hindi kay Angara to, DPWH din, no? Pero classroom, pag sinabi natin classroom, it is under DPWH, di ba? O, kumusta? Kumusta ang collaboration? Ay, grabe po ang mga nangyayari ngayon. Biruin nyo, 1,700, hindi pa nga siguro to naka 2%. Yung 22, di ba? Hindi ako magaling sa mate, pero I think wala pa ito sa 5%, wala nga sa 5%, sa 2%, di ba? Tapos yung patapos na yung taon. Anong gagawin nyo? So, sa hindi pa nagagawa, magic na, Tapos sasabihin ng COA, okay, completed. Aray ko po, COA. Kumusta na? Galaw-galaw, di ba? Baka ma-stroke. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako, isa pong businessman ang binira si Vice President Sara Duterte, pero mukhang yata ang niya, ang kanyang paninindigan ay parang hindi tama. Nasabon tuloy or napagsabihan tuloy ni Kong Pulong Duterte. Si Apa Ungpin, Ungping, di ba? Sabi po ni Apa Ungpin, hindi maipakita ni VP Sara kung saan napunta ang pera at kung ano ang resulta ng mga investigasyon. Kaya nga kapag, ito lakihan po natin yung, yan para makita nyo rin, no? Sabi niya, kaya nga kapag naglaan ka ng pondo para sa seguridad, dapat ginagastos mo ito para sa seguridad, hindi sa mga Mary Jane Piatos. Ayan mga kabayan. Ano po ang sabi ni Representative Paulo Duterte? Pinagtanggol niya po si Vice President Sara Duterte. Sabi po dito, bago ka umastang eksperto sa investigasyon, mas mabuti siguro alamin mo muna, no, kung paano talaga tumatakbo ang gobyerno. Subukan mong humawak ng posisyon mamahala sa gitna ng crisis or krisis at manguna sa mga tao. Saka mo siguro makukuha ang karapatang mag-lecture tungkol sa accountability. Palakpakan po natin. No? Bakit? Totoo naman di ba? Totoo naman. Yung sinasabi dito ni Representative Paulo Duterte. At saka ikaw, Apa Ungpin, no? I think you are not thinking straight. Bakit mga kabayan? No? Ikaw hindi ka nagsasalita sa trilyon na wawala. Trilyon na inubos ng mga hinayutak ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Diba? No say ka, no say, no? Hindi ko alam kung nagsalita ka, pero kung nagsalita ka man, good. But if not, kung titirahin mo lang si Vice President Sara Duterte ng ganyan-ganyan, sasabihin ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay na sirain mo siya. Bakit? Unahin mo muna ito. Itong trilyon piso sa flood control anomalies. Diyan ka magsalita. Kung malaki ang binabayaran, kung totoong malaki ang binabayaran mong buwis, dahil ikaw naman ay negosyante, no? Dapat mas concern ka dito po sa trillion pesos na ninanakaw ng mga magnanakaw. Pero parang iba yata ang hingip ng hangin mo. Nagbabayad ka ba ng tax? Kasi kung nagbabayad ka ng tax, you prefer to say something about the trillion peso. No?
Hindi lang dito sa milyon, sa trilyon ka magsasalita. Kung totoong nagbabayad ka ng tax, di ba? Eksaktong pagbabayad ng buwis. I think you are not. Kaya yan ay opinion ko lang mga kababayan. Kasi, di ba? Isipin mo naman, kung negosyante ka, malaki ang binabayaran mo pala sa buwis, bakit ka dito ka lang sa millions? Dapat doon ka magsalita sa trillions, di ba? Anyway, ano po ang inyong, si ano pala ito? Executive Director Apa Ungpin, no, ng Makati Business Club pala. Ayan, no. Ayan, nagpapalakas lang yata kayo sa administrasyon no? O para ano? Sabi kasi ng iba, naririnig ko lang, itong Makati Business Club, itong mga business na itong mga kabayan ay napapag-usapan yata ang mga tax dyan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabinatan? I-comment nyo na lang at eto. Nako mga kababayan, eto magugulat kayo. Last po natin pag-uusapan tapos pakinggan na po natin sa General Macanas ng The General's Viewpoint. Pero eto, ayan BBM at mga kakamping maaari magsanib pwersa sa 2028 eleksyon upang pabagsakin ang mga Duterte ayon sa mga eksperto. Abay magsama-sama na pa kayong lahat, no? Magsama-sama na po kayong lahat nang makita natin kung sino ba talaga at ang gusto ng taong bayan. Hindi po namin kayo pipigilan na magsama-sama. Nako, that is very good decision para isang pahiyaan na lang to. Isang arangkada lang tapos na kayong lahat, di ba? Magsama na kayo, gawin yung vice president si Trillanes, nako po. Si Risa Hontiveros. Anyway, eto na mga kabayan, pakinggan po natin itong si General Macanas. Nako, sabi niya po dito, Cayetano Binulaga Soto Lacson, don't make the Senate at teleserye. Ayan, pahiya na naman ng mga one ball. Eto na. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Senator Alan Peter Cayetano. Medyo may patutsada siya sa majority bloc headed by Senator Tito Soto and Senator Ping Lacson. Ito. The statement of Senator Alan Peter Cayetano on Senator Lacson's possible return as BIC chairman. Ay, magbabalik na pala. Message, leave the minority out. There's really no need for Senator Lacson to drag the minority into what's clearly a family matter within the majority. As he admits his decision to step down from the Blue Ribbon Committee didn't come from the minority. It came from dissatisfaction within their own ranks. Let's not rewrite history. When Senate President Escudero and the majority first gave the chairmanship to Senator Marcoleta, the objective was clear: to keep the investigations steady above politics and focus on finding the masterminds and the most guilty. Pero ngayon, iba nang nangyayari, di ba? Iba na po. Kung yun po ang purpose ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon, no? Ngayon, iba naman po ang purpose nila, mga kabayan, no? Parang ang nakikita natin pagtakpan ang mastermind. Hindi po ibulgar ang mastermind, pagtakpan ang mastermind. Aray ko po. Kung babalik si Lacson, no? Wala na bang mangyayaring takipan? No? Ang tanong nga ng taong bayan, magkano ang pagbabalik? Di ba? This while untangling the web of systemic corruption in government. During that time, the majority also faced a similar situation. We were warned of a Senate coup. First, when Senator Marcoleta was elected as chairman of the Blue Ribbon Committee. And second, when in leading the flood control hearings, the direction he took was towards what we all wanted: finding the most guilty and the masterminds.
And so the coup did happen, and a new Senate president was elected. But there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us. Just quiet resolve. The leadership under SP Cheese made the decision, stood by it, and moved forward with respect for the institution. That's how professional and mature leadership behaves when tested. And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, you didn't hear a single complaint from the minority. We respected their internal decision because that's how institutions should work. Pero sila, ang ingay-ingay nila, no? Ang drama-drama. Tama itong sinasabi ni, ni Cayetano. Don't make the Senate a teleserye. Ha? O, Soto, Lacson, wag yung gawing teleserye. Walang teledrama dito. Mga drama-drama kayo dyan. Di ba? Parang nung nag-resign si Lacson, ang drama. Di ba? Ang drama, mga kaubayan. Para talagang Korean novela. Di ba? Tapos babalik rin pala. Aba, eto, drama na naman po ang pagbabalik. Kung drama ang pag-alis, no? Drama rin po ang pagbalik. Pero walang aksyon. Walang aksyon sa investigasyon. Di ba? Puro drama lang. Walang aksyon. Umaksyon man sila. At baliktad. Kabaliktaran po. Di ba? Sabi nga kanina ni Cayetano, no? Kung ang purpose ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, ay ibulgar ang mastermind, dito naman po sa nangyayari ngayon mga kabayan, no? Parang pinagtatakpan, tinatahuban, hindi pwedeng ma-mention ang mastermind. Nako po. Pero hindi po kayo magtatagumpay, no? Palaging magtatagumpay ang nasa tama. Yan. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.